Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Merry Christmas and a Blessed New Year sa iyo. Ito yung year-end or month-end reading mo. Bonus reading. Ano yung mga pahabol? Okay, December 29 to 31. Pero kahit matapos yung mga petsang yan, ito ay timeless reading din naman as long as nakarating sa iyo itong reading na ito, Pisces. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, follow. Always grateful sa support ninyo, patuloy na pagsubaybay. Malaking tulong yung mga laging nag-share ng mga readings ko, nagko-comment, nagla-like, nagre-react. Pati na rin yung mga nag-avail ng private reading, subscription membership. Pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads sa videos ko. At regarding private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. So, tignan na natin, Pisces, ano yung main theme or highlights ng iyong month end or year end. Based dito sa mga green cards, no? Kukuha ako ng dalawa. Kumbaga, ito yung pinaka-highlight or magiging focus or overall energy. Itong dalawa yung gusto ko. Tignan na natin. So, may mga matters dito regarding kabuhayan, wealth, mga assets mo, resources mo, pera, at mga matters na related sa puso mo or yung mga special sa'yo, mga minamahal mo sa buhay. Pwedeng tao, pwedeng hindi. No? Hindi lang naman yung minamahal natin, pinahahalagahan natin sa buhay. Pero more on, pwede rin naman mga relationships. Okay, connections. And then, may kinalaman sa sa kabuhayan sa pera. Tingnan pa natin yung mga additional na pahabol. Oops. Oh. Lumitaw na, 4-leaf clover, swerte. O, baka bebenasin ka. May great/good fortune na paparating sa iyo, Pisces, itong month end or year end. Merong malaking opportunity, pagkapanalo, windfall, malaki to, dear. At meron ka ring maraming coins dyan. So, expectin mo na, if you're expecting something na may kinalaman sa pera, baka panalo to, malaki. Malaking amount siguro, yung marireceive mo or kikitain mo rito or tutubuhin mo, I don't know. Or there is an opportunity na, ma-reach mo yung full potential or malaki yung rewards, no? Pwedeng ganun eh. Basta malaki pag sinabi nating windfall, pwedeng malaki yan. And meron talagang maliwanag na swerte at saka opportunity sa'yo dito. Someone who is entering your life, Pisces, mukhang may bagong papasok sa buhay mo at maliwanag naman na person yung pinag-uusapan nito. Hindi nga lang kinlarify kung ito ay romantic or hindi, basta meron kang siguro bagong mamimit or mayroong bagong person na papasok sa buhay mo. Hindi ko alam ano yung significance niya, kung VIP ba yan sa buhay mo or what. Basta meron. Meron something dito na mapupunuan yung position eh. So, halimbawa, merong specific na role itong person na to na papasok sa buhay mo. Very clear yung mensahe na yun. Ano man yung magiging role mo ano man yung magiging role niya sa buhay mo, sa pagpasok niyang ito sa buhay mo. Charot. And meron kang lion na ito yung indikasyon, Pisces, na kailangan mo nang kumilos ngayon. Huwag mo nang hintayin yung next year. Okay? May kinalaman man to sa kahit saan. No? General reading to eh. So, basta, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, huwag ka nang maghintay ng susunod na taon. Dapat, mag-take action ka na. Okay? And meron kang tipat, deep friendship with someone of the same sex. Okay, so this is friendship, pwede. Pero ayoko i-limit dun eh. Pero meron something dito na related sa malalim na, pakikipagkaibigan or pinagsamahan with the tipat. And sabi kasi dito is same sex. So, yan. Kung ano yung gender mo, malamang yun yung clue. Same sex daw kayo neto. And then, you have teardrops. Okay, Pisces. So, may mga magpapaiyak sa'yo. May mga kalungkutan. Hindi ko alam. Pero meron kang matinding mga emosyon sa sarili mo.
Ewan ko kung ano tong mga ipinagdadalamhati mo, ikinalulungkot mo. Pero possible na ito ay ano ha, pwede kang maka-encounter ng mga sobrang lungkot, yung feeling na ano, yung to the point na pwedeng iyak ka. Oo, kasi may tears dyan eh. Basta meron sigurong mga masasakit, nakakalungkot na situation for you, Pisces, na kailangan mong i-deal with or pwedeng nararamdaman mo sa sarili mo. Tingnan pa natin yung love life mo. Dito naman sa love life mo, Pisces, hindi ako psychic, babasahin ko lang yung mga nakukuha ko sa cards. Pwedeng energy mo yung mga lilitaw dito or energy ng person na kakonect mo. Meron kang runner card, chaser card, tapos sabotage, holding back, overwhelmed, and unworthy. Hindi ko alam kung sining sumasabotahe sa relationship ninyo, pero meron dito sa inyo na siya talaga yung pasaway para magkasira kayo. Oh, may runner and chaser. So, habulan, dear. Mataya-taya ba tong setup ninyo? Basta meron kasi ditong pahabol, tas yung isa naman, ayaw na rin naman pala actually maghabol. May chaser, pero basta, pwede kasing yung iba sa inyo ang sitwasyon ninyo, habol ng habol yung isa naman pahabol ng pahabol. Or yung isa ayaw niya na, pero yung isa gusto niya pa, kaya siya naghahabol. Oh, ewan ko pero meron ditong pagod na. Ayaw na umiwas, ayaw na rin namang hinahabol siya. And yung isa pwedeng napagod na rin ito sa kakahabol. I don't want to chase anymore. So, it could be related sa iyong past person or ex. Hindi ko alam, Pisces. Bahala ka na. Pero aminin mo, Pisces, minsan siguro, ikaw din talaga yung nakaka-mess up dito, ha? O, ayan, ha? Okay, magagalit, ha? Pero, aminin natin, minsan tayo rin talaga yung nagme-mess up ng relationship natin. Minsan ganun eh. Pwede sigurong in denial ka lang kung sasabihin mo na, okay, hindi ako, siya lagi. Pwede ba naman yun? Siyempre, minsan, aminin natin, minsan meron din tayong fault. Okay, let's be adults here na hindi lang naman yung jowa natin ang laging mali or may diferensya. Yun lang naman yun. So, minsan, tayo rin yung nakaka-sabotage ng magagandang bagay sa buhay natin. Minsan, kasalanan din natin eh. Okay, aminin man natin or hindi. Okay? So, kung hindi tumutugma sa'yo, huwag kang magalit sa akin, huwag mo ipilit, ha? Para lang ito sa mga nakaka-relate. At meron ditong nag-hold back, Pisces. I don't know if this is you or the person you're dealing with. Meron tong mga gustong gawin, sabihin. Pero parang, ewan ko, parang something na ewan ko kung naghihintay siya ng perfect timing or siguro iniisip niya mas better na hindi na lang muna sabihin or gawin ito, parang i-hold back muna, parang ganun. Meron din ditong parang nai-stress or na-overwhelm sa inyong connection. Nakaka-drain para sa iyo or nakaka-drain sa kanya, hindi ko alam. Oh, someone who is undeserving. Hindi ko alam kung sino yung hindi deserve sa inyo, pero meron ditong unworthy energy na sinasabi yung card eh. Or pwedeng, basta, pwedeng meron hindi deserving. Alam niya na hindi siya, ang hirap naman express na ito. Parang, hindi siya karapat-dapat dun sa person na yun. Maybe because iniisip mo hindi ka sapat para sa kanya or feeling mo ba parang malayo ba yung agwat nyo or feeling mo ba or feeling ba niya na
hindi sasapat. Ewan ko ewan ko basta, hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Pero parang, feeling niya hindi kayo on the same level siguro. Maybe. Not sure. Pero parang mayroon ako na sa sense na ganun. And then, tingnan pa natin yung mga additional messages using tarot cards to close this reading, Pisces. Baka meron pang ibang additional na dapat malaman. Okay, meron kang Leo energy, Capricorn, Scorpio, at saka Libra sa bottom ng deck mo. Ouch. Okay, so may Three of Swords ka dito and alam mo na yon sa mga mahilig manood ng readings. Okay, so nakikita ko dito, so nandito yung period ng harmony para sa iyo. Nakikita ko rin, Pisces, na unti-unti na sigurong maaayos kung ano man mga conflict ang meron dito, kung meron mang mga kaalitan, basta may mga gusot-gusot dito, mga conflict sa pamilya man yan or hindi, sa relationships mo man yan. So, nakikita ko na rito magkakaroon na ng mutual respect, understanding, common ground, magkakaroon na kayo ng mga pagkakaintindihan or mag-a-agree na kayo. Kung dati hindi kayo magkasundo-sundo, so nakikita ko is mas magiging maganda yung teamwork, mare-resolve yung mga ganong klaseng situation, yung mga conflict or issues yan. Mga issues na maaayos. Kung meron mang hindi nakikipag-cooperate dito nung una, ayaw magambag, makipagtulungan, nakikita ko rin na pwedeng mag-i-improve yun pagdating dun sa mga ganong bagay or situation. Meron ditong energy ng pagiging possessive. Hindi ko alam kung yung person mo or ikaw ba yung possessive. Or meron ba ditong seloso-selosa. Oo, meron bang energy ng naiinggit? Meron bang energy dito na pagka-selfish? Or energy ng person na sobrang tigas ng ulo niya, mahirap, hindi siya marunong mag-adjust. Yan, may mga ganyan. And then, 5 of Cups. Uy, ang dami mong sadness, Pisces. Bakit ka nalulungkot? Merong something dito na nasasaktan ka. Oo. Ang dami-dami mong daladalang emotional something. May mga emotional baggage itong tao na to. Ikaw man yan o yung person na nakakadil mo. Or maybe you are dealing with loss. Parang feeling mo may malaking hole sa puso mo, merong malaking void, emptiness, sadness. Meron pang hinayang over something na wala na or alam mong hindi na babalik pero parang, ewan ko, siguro hirap mo pa rin bang tanggapin yan? Nasasaktan ka pa rin ba? There is some kind of loss, regret, or sadness. Okay. So, yung Three of Swords mo, by the way, Pisces, nakabaliktad siya. So, finally, okay. So, this is a good indication kasi akala ko nakatayo yung Three of Swords mo. So, this is a sign na finally, ikaw ay healing na. Or it could be na you are on the moving on process or baka some of you, baka nga yung iba dito, natanggap nyo ning dapat nyo tanggapin eh. Pero kasi itong 5 of Cups mo is upright. Siguro hindi pa lahat-lahat totally natanggap mo na or hindi pa lahat-lahat nag-heal sa'yo. Pero at least nakikita ko na na-overcome mo na yan, yung kalungkutan na yan or kabiguan na yan kung meron ka mang pinagdaanan na ganyan sa buhay mo. You are finally letting go, pero parang meron ding energy dito ng gustong makipag-reconcile sa'yo, makipagbati, makipagbalikan or makipag-ayos, sa romantic man ito or hindi. Pero definitely, there is healing process. Meron na rin ikaw mga binitiwan na, binibitiwan or bibitiwan pa lang, may mga pagpapatawaran dito. At ito na yung recovery period na deserve mo or ine-expect mo.
makaka-recover ka na dyan finally dito sa loss na naranasan mo. Sadness, disappointment with the Five of Cups. So, Pisces, Merry Christmas and a Blessed New Year sa iyo. Sana makatulong sa iyo itong reading. Take care, God bless, and babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.